All right. Good morning po sa lahat. So, December 29 will be our year-end celebration. Hindi ho natin to tatawaging Christmas program sapagkat we don't believe dun po sa sineselebrate natin Christmas. Because we believe yung atin pong sineselebrate na Feast of Tabernacle ay yun ho yung celebration ng kapanganakan ng atin pong Panginoon. Okay? Ito po ay simple lang na celebration. So, pack-lunch din naman lahat. So, we're all excited to be with you on the 29th. Okay. Pastor, mag-iimbita ba ako ng mga kaibigan, ng mga unbeliever? Palagi ko hindi. Dahil tayo po muna ang mag-celebrate. Huwag ho muna natin gawing pang soul winning yung ating year-end celebration. Amen. Pang pamilya lang po muna. Okay? Pansin siguro po natin, every other week lang po kami nandito ni Claire because we are also ministering sa atin pong church sa Claveria dahil sa kasalukuyan, yun pong kanilang pastor ay nasa Canada. So, next year pa po sila babalik. So, kami po ay nag-concentrate to minister doon po sa ating church sa Claveria dahil both yung minister po natin doon, sila pong mag-asawa ay napunta po ng Canada. Si JL naman ay, alam naman po natin, hindi po siya full-time, so kinakailangan pong maalalayan sila. And thank God dahil sa kabila po ng absence ng kanila pong pastor, the church in Claveria ay patuloy po na bine-bless ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. Nakita po namin kung paano po umuusad ang gawain ng Panginoon in spite na wala po yung mga ministers po natin doon. The people are very positive and they are very inspired of serving the Lord. Nakakatuwa dahil nakita po namin yung sigasig po nila. And the leaders ng atin pong church doon ay patuloy po sa kanila pong mga Bible studies. So tuloy-tuloy po yung kanti pong gawain. And kahit po hindi ganun kadami ang kanila pong workers, dahil most of their workers ay nagtapos na rin ng college at sila pong lahat ay nasa Manila. Mabuti na lang at meron po tayong 611 Manila na sumalo. Okay? At lahat ng mga young professionals supposed to be natutulong sa atin pong church ay dahil po sa kawalan ng opportunity sa Cagayan, sila po ay pumunta po ng Manila. And you know, ito po yung isang problema natin sa probinsya po natin, ano? Not only in 611, but you know, sa lahat ng mga churches, sa lahat po ng mga dinadalaw kong mga simbahan, ay ito po yung madalas na sinasabi nilang problema po nila. They win, they disciple, and then after that, people will leave. Okay? So, ang churches po natin sa probinsya, we call it giving church. Okay? At nakakalungkot, pag tayo po ay giving church, we give everything. Okay. Dahil, of course, all the churches, they also expecting na magkaroon po sila ng mga partners sa ministry, but once they leave, you know, even their finances, siyempre, papupunta sa church kung saan po sila pumunta. And so, let's pray, my brothers and sisters. This is one of the very reason why churches in the provinces are so weak. Okay? Because of the production of ministers
na problema po natin because everyone gusto po nila ng greener pasture and we cannot blame them. Natural lang naman po yan. May pangangailangan ang bawat member ng church. So naghahanap din po mga yan ng opportunities. But the only problem is, of course, ang naiwanang churches sa mga provinces po ay patuloy po na nagiging mahina at hindi po tayo nakagagawa ng quantum leap. Okay? In the spirit world, dahil madalas po tayong nawawalan. Okay? So, help us pray ng probinsya po natin. Makita din po natin na sana ho ay magkaroon ng mas marami pang mga job opportunities in our province para po sa ganon ay lahat po ng mga ma-produce po natin sa Cagayan, sa Isabela, o sa lahat po ng mga provinces, they will stay dahil meron na po silang trabaho dito. Amen. Dahil kahit po mga professionals po kasi, like gitanayari bababago nga mestra ira, expected na nakuan gaba nga maging teachers po sila, pero marami po ang hindi pa yata excited mag-retire. Okay? So, yung pong mga professionals po na pinoproduce natin, iniiwan po nila yung probinsya natin. At nakakalungkot dahil ito po yung isang nagpapahirap sa probinsya po natin. Okay? So, isalang-alang din po natin, please help us pray. My brothers and sisters, this is not a common problem. Ito po ay sobrang laking problema na dapat pong masolusyonan, na dapat pong makita, at tayo po ay wag namang magbubulag-bulangan sa pangangailangan po ng probinsya natin. May kausap pa rin po ba ako? Amen. Wag naman ho tayong malunod sa dami ng ayuda, pero kinakailangang makita din po natin yung totoong problema na nakikita po natin not only as Cagayano but as a church in our province. Amen? So lawakan ho natin ang atin pong discerning. Laliman po natin ang atin pong discerning sa mga panahon po nito. And we really need the intervention of God in our community, in our province, because naniniwala po tayo. Lalong-lalo na, nakita ho natin, mukhang isang buong pamilyang bagyo yata ang dumaan sa atin. Nagawan yata ng istorya ito eh. At habang tayo po binabagyo, binabaha rin po tayo. Habang binabaha po tayo, nililindol po tayo. Okay? And church, hindi po ito common. Meron pong ginagawa ang Panginoon na panggigising sa atin. Okay? So, brothers and sisters, we declared 40 days prayer and fasting, hindi po dahil program lamang ng church, but we as a pastor, kami po na leaders ng church, nakikita namin ang malaking pangangailangan ng panalangin ng probinsya po natin. Amen. Amen. So, we need to feel, F-E-E-L, yun pong pangangailangan ng atin pong bayan, so that we can feel, F-I-L-L, yun pong pangangailangan po nito. Dahil lahat po tayo, meron pong lugar, meron pong bahagi, sabihin mo nga sa katabi mo, dahil Pilipino ka, sabihin mo sa kanya, dahil Cagayano ka, meron kang tungkulin. Can I hear amen? Can I hear amen? Okay. Ilan ho dito ang nakakaalam sa balita? Ang atin pong presidente at vice president ay nag-aaway na. Wala talagang forever. Okay? Nakakatawa, pero tingnan po nating mabuti. May epekto po ito sa atin. Ang laki ng effect sa atin. Nawala na ang marami pong mga problema natin sa insurgency for the past few years. Okay? Nag-declare na marami na pong mga probinsya
wala na daw pong mga NPAs. Pero ngayon, lumalakas na naman sila dahil namamayagpag na naman yung kanila pong mga supporters na nasa loob po ng gobyerno. And I'm warning you, my brothers and sisters, if the Communist Party of the Philippines ay magtagumpay, po pwedeng katapusan na ng Kristyanismo sa Pilipinas. Hindi man sa panahon natin, but, paano mga susunod na mga anak? But we're all busy sa atin pong, we're busy on our own thing, na kung hindi po natin ito naiisip at hindi po natin ito bigyan ng consideration, the next generation will suffer dahil po sa hindi tayo nakialam sa panahon natin. Amen. All right, so let's go to the Word of God. Joshua, buksan nga po natin sandali ang atin po mga Bibles in Joshua chapter 24. And let's start reading from verse 14 hanggang po sa verse 15. Joshua chapter 24, verse 14 hanggang po sa verse 15. Now, the Bible says, "Now fear the Lord and serve Him with all faithfulness." Sabi nga pa natin, all faithfulness. Can we say it again? All faithfulness. Throw away the gods your forefathers worshiped beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. Inulit ko pong basahin ang sinasabi po ng verse 14. Pwede ba natin buksan ulit? Sabi po ng verse 14, "Now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your forefathers worshiped beyond the river and in Egypt, and serve the Lord." Verse 15, But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your forefathers served beyond the river or the God of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Tayo po'y sumandaling manalangin. Lord, may you bless the word namin pong papag-aralan. And may you bless every heart and every ear. That was, as we study your word, Lord, hayaan mo na matanggap namin ang rema na nagmumula sa iyo. Buhusan mo kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Give us even that keen discernment that may we receive, O Lord, ang perfect word na matanggap po namin ngayon. And may you give us life so that, Lord, ang mga salita na tatanggapin namin ay kumilos at gumawa, Panginoon, ng mga kamanghamanghang bagay sa buhay namin. Salamat to you we entrust, Panginoon, ang aming pong pag-aaral ng salita. Samahan mo kami hanggang matapos. Ingatan mo kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Binigyan po natin ng title, ito pong topic po nito, Your Choice, Your Destiny. Okay? Kung ano man ang atin pong pagpipili o pinili sa mga panahon na ito, yun ho yung ating destiny. Ito pong talata na nabasa po natin ay sulat ni Joshua at kanya pong sinasabi sa mga Israelites nung araw after na sila ay lumabas sa Egypt. Lumabas sila sa Egypt at pagkatapos itinawid ng Panginoon sila sa Red Sea. And they enjoyed the favor and grace ng Panginoon in the wilderness for 40 years, providing them light during nighttime. Nagbigay ang Panginoon ng ulap
na magiging silong po nila sa panahon na mainit at tag-araw. Hindi lamang ang Red Sea ang kanila pong tinawid na nila pati ang Jordan River. And for 40 years, God has been so faithful sa lahat po ng mga taga-Israel. Kaya lang, yung mga taga-Israel, alam naman po natin ang istorya nila, sa kabila ng marami na silang mga naranasang pagpapala, nagmula sa Diyos, pinakain sila nung panahon na sila'y nagugutom. Kahit yung kanilang mga most requested food ay ibinigay sa kanila. Nangarap ng cookies, God gave them. Nangarap sila ng meat, barbecue maybe, ibinigay ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, lahat ng pangarap nila, tinupad ng Panginoon. Nung sila nagutom, pinakain. Nung sila ay nauhaw, pinakain din. Can I hear amen? All their needs and even their wants, tinanggap nila. Pati nga layaw ng laman ibinigay sa kanila dahil sa wilderness, nanganak din sila. So walang ipinagkait sa kanila. Ang bait ng Panginoon, ano? At katunayan sa kanya pong kabaitan at sa kanya pong katapatan sa kanila, 40 years silang naglalakad, hindi sila nagpalit ng tsinelas sapagkat hindi po nasira ang kanilang mga sandalyas. Spartan kaya? Ikaw, gaano ka ba kadalas magpalit ng tsinelas? Siguro matagal din. Lalo na kung wala namang aso na nagngangat-ngat. Ano? But you know, God's faithfulness, sobra. Natutuwa po ako nung sila'y nauhaw, ang sabi po ng Bible, ang Panginoon sa gitna ng wilderness, sa pamamagitan ng isang napakalaking bato, biglang may lumabas na tubig. And according to some Bible scholars, yun pong tubig na kanilang ininom ay hindi po basta-basta. Dahil kung meron pong river of life sa New Testament, it is a life-giving water ang kanilang ininom sa gitna ng wilderness. Especially, God provided it. Pero pagkatapos po nilang tinawid ang Red Sea, 40 years na ginabayan ng Panginoon. Now, nandun na po sila. Malapit na po nilang marating, o narating na nila, yun pong lupang pangako, meron pong nakita si Joshua na problema sa kanila. Alam niyo kung ano yun? Aglaladot dang agserbi kini Apo Diyos. Itawit. Matalakag da nga maserbi kani Afu. Mambira, ginawa mo ko na. Nawawalan sila ng gana na maglingkod sa Diyos. Sabihin nga po natin, nawalan ng gana na maglingkod sa Diyos. Kaya po si Joshua, nung nakita niya ang attitude ng mga taga-Israel, nung nakita po niya yung itsura nila, as a leader. Now, listen to this. Si Joshua, nung siya po ay nagsasalita dito, malapit na siyang mamatay. Ilang araw na lamang ang kanyang buhay, mamamatay na siya. Can I hear amen? At alam mo, kung tatay ka, pagkatapos makita mo yung mga anak mo, di pa nila alam itupi ang kanilang higaan, hindi sila marunong magsaing,
samantalang meron namang isasaing, ni hindi sila marunong maglaba ng kanilang sariling damit. Ang musketero na matagal nang binili, mula nung nabili hanggang ngayon, hindi natupi. At ikaw na tatay, mamamatay ka na. Ano sasabihin mo sa mga anak mo? Sasabihin mo ba sa kanila, very good mga anak, ready na ako mamatay. Mga responsable kayo. Ganun ho ba? Ilan po ba mga tatay dito? Taas sa kamay. O yan, good. Sa palagay mo ba mamamatay ka? Ipopospon mo ang kamatayan mo. Kasi ganyan yung iiwanan mo eh. At nakita po ni Joshua, yun pong ugali ng mga taga-Israel. Si Joshua, a very positive person. Very positive na kaya po niyang baluktutin ang mga negative reports. Dahil yung 12 spies na pinadala po sa promised land nung araw, si Joshua lang at saka si Caleb ang nagsabi ng positive report. The promised land is ours. Dahil yun pong 10, sila po yung mga taong negative ang kanilang isip, walang nakikitang tama. Si Joshua ang ginawang leader. At yun, as a leader, ang gusto ni Joshua, sana maging, kung gaano siya kasigasig, ganun din sana maging kasigasig. Yun pong mga Israelites nung araw. Pero ito po nakita niya. Verse 14, basahin nga po natin ulit. Can we read it aloud? Now, fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Bakit kaya niya yan sinabi? Saan kaya hinugot ni Joshua ito pong malalim na hugot na kanyang sasabihin? Ngayon, magkaroon kayo ng banal na takot sa Panginoon at paglingkuran niyo siya ng tama. Kasi alam mo, araw-araw nakikita ni Joshua yung itsura ng mga tao. Nasabi ni Joshua, tara, pasok na tayo sa kingdom. Pasok na tayo sa promised land. Ngayong tita tao, tikunada siguro, aguray ka pa'y. Teka muna. May gagawin pa ako. Hello? Tapusin ko muna yung Netflix, boss. Siguro sabi ni Joshua, let's go. Let's possess the land. But the people are answering at sinasabi, boss, teka muna. Di pa ako sinasagot nitong pinopormahan ko eh. Now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Dahil ang mga tao nung panahon na yan, mukhang nawala sa kanila ang katapatan sa Panginoon at nawala na po yung takot sa Diyos. Sabihin nga po natin, takot sa Diyos. Mukhang nawala na sa kanila yung effect nung may lumabas na mga ahas sa wilderness at pinagkakagat yung mga nagre-rebel laban sa Diyos. So no more fear. Wala nang takot. And so Joshua followed this word na sinabi niya. Pwede ba na basahin yung second sentence? Throw away. Sentence lang, hindi pa verse. Throw away the gods your fathers worship beyond the river and in Egypt and serve the Lord. Can we read that part? Sapagkat ang mga tao noong araw, ang dahilan kung bakit nawala yung fear of the Lord, bakit wala yung faithfulness sa kanila, dahil bit-bit pa rin po nila
yung gods na meron po sila, tumawid na sila sa Jordan River. Tumawid na sila sa Red Sea, pero bit-bit pa rin nila ang kanilang gods na galing doon. Can I hear amen? Galing saan? Galing sa world, galing sa Egypt. Nag-travel na sila't lahat-lahat. Nakita na nila ang faithfulness ng Panginoon. Yung generosity ng Diyos na enjoy na nila. The protection of God, naranasan na nila. Ang nakakalungkot, meron pa palang bit-bit na gods. Nakarating na sila sa promised land. Yet, nandun pa rin yung gods na kanilang pinaglilingkuran. Until such time, people will learn to leave their gods. Hindi po nila mararanasan yung totoong fear of the Lord at hindi po nila mararanasan yung tinatawag na faithfulness sa paglilingkod sa Diyos. Pero ang sabi po ni Joshua sa verse 15, but if serving the Lord seems undesirable to you. Sa ibang translation ng kanyang ginamit, kung ang paglilingkod, if serving the Lord for you is evil, kung sa palagay mo masama ang maglingkod sa Diyos, then choose for yourselves this day whom you will serve. Mamili kayo kung sino ang gusto nyong paglingkuran sa araw na ito. Whether the gods, your forefathers, yung mga Diyos ng ating mga magulang na pinaglingkuran nila beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But Joshua made the strong decision. Ano po kanyang sinabi? But as for me and my household, we will serve the Lord. Kung sa palagay nyo masama ang paglilingkod sa Panginoon, bahala kayo. Pero kami, ako at ang aking pamilya, maglilingkod sa Panginoon. Pastor, di pa nagserbi ka ni Apo Diyos hangapin nilitan? Diba? Bakit mo ako pipiliting maglingkod sa Diyos kung hindi ko trip? Bakit mo ako pipiliting maglingkod sa Panginoon kung hindi ko naman feel? Yan ho ang mga salita ngayon, di po ba? Pero tatandaan ho natin, God has been so faithful to us. Can I hear amen? God has been so faithful to the Israelites. Slaves sila sa Egypt, iniligtas sila. Paano sila dapat iligtas? Kinakailangang itawid sa Red Sea. Walang bangka, walang no way, no means na po pwede sanang tumawid, but God made a miracle. And 40 years, sinamahan po sila. Tumawid pa sila sa Jordan River. Yet, the people of Israel, naguguluhan pa rin sila. Maglilingkod ba kami sa Panginoon o hindi? Dahil sa puso po nila, every time na sila po ay nagugutom, ang kanila pong pangarap, sana bumalik na lang tayo sa Egypt. Every time na kumakalam ang kanila pong bituka, ang kanilang sinasabi sa leader nila, ibalik mo na lamang kami sa Egypt.
Ilan ho sa atin dito ang meron ng natulungang tao? Nakatulong na po ba kayo ng tao? Na nung tinulungan ninyo, para bang ang feeling niya hindi ka nakatulong? Sana hindi mo lang ako tinulungan. Yung may pinag-aral ka, di ba? Tapos nung sasabihin mo kung ano yung dapat pa niyang gagawin na susunod, sasabihin niya sa'yo, masyado ka naman demanding. Hindi mo na sana ako pinag-aral. Di ba ba? May mga taong ganyan. Point number 1 in your notes. Man has capacity of choice. Ang tao ay meron pong kapasidad na mamili kung ano po ang kanyang gusto. Tama po ba? At ang kapangyarihan to choose, it is a God-given capacity. Ang pagpipili po ng tao, kaya nga po sinabihan sila ni Joshua, choose ye this day kung sino ang gusto niyong paglingkuran. The God of your forefathers sa kabila ng river, or the God of Amorites? Choose ye this day. It is because man has a capacity to choose. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may karapatan kang mamili. Amen. Masarap po kasi namimili ka di po ba? Parang yung mag-asawa Dumating daw yung lalaki. Sabi nung lalaki, bakit? Nangankan? Sumagot po yung babae, kumain na ako. Pumunta ka na lang sa kusina. Sabi nung lalaki, anong ulam? Nandun sa kusina, mamili ka na lang. So pagdating po niya sa kusina, isang tuyo na natakpan ang nandun sa kusina. Isang tuyo na natakpan. So sabi ng lalaki, may samat nga tuyo daytoy. Anya nga itipilyek. So sumagot po yung babae, mamili ka kung kakain ka o hindi. Karapatan ho ng tao mamili, di po ba? Amen. Ilan ho dito mga tatay? Nakatulad ko, okay. Namili po ba kayo? Karapatan natin yon. Mga estudyante, araw-araw, meron kang choice na gagawin. Bakit? Karapatan mo yan Choice mong mag-review o hindi. Choice mong pumasok o hindi. Choice mong pag-igihin ang buhay mo o hindi rin. It's all your choice. It is a God-given capacity. Now, listen to this. Ang tao po ay nilikha ng Panginoon sa kanya pong sariling image. Do you believe this? We are all created in the image of God. So tell to yourself, I was created in the image of God. Sabi mo sa katabi mo, ikaw din. You are created in the image of God. Alam niyo po ba kung anong image na sinasabi po ng Bible? Ang dami po mga attributes ng Panginoon. Siya ay mabait, siya po ay all-powerful, Ang dami. Pero isa po sa pagkakakilala natin sa Panginoon, siya po ay self-determined God. Meron po siyang independence and freedom kung ano ang kanyang gagawin. At ginawa niya tayong ganon. Binigyan tayo ng kapangyarihan. Independence. Kaya nga sabi niya kay Adan at sa Eva, malaya kayong gawin ang nais ninyo. Pero meron po siyang ipinagbawal.
Pero kung ano pa yung pinagbawal, yun pa ang kanyang ginawa. Okay? And so He also created us as a self-determined person. Meron tayong kapangyarihan at kakayanan na magdesisyon. Meron tayong kakayanang gumawa ng kung ano ang gusto nating gagawin. Why? Ibinigay ng Diyos sa atin yan. That's the capacity na ipinagkaloob ng Panginoon sa tao. And you know, ang atin pong kalayaan po nito ay isa pong necessity. Kailangan ng tao ito. Para sa ganon ay maibigay natin kung ano yung dapat sa Diyos. Can I hear amen? Bakit kaya hindi na lang gumawa ang Panginoon ng manika na sarili niyang wangis? Bakit kaya hindi na lang siya gumawa ng isang image na walang feeling, walang will, na po pwede po niyang maging laruan? Pero bakit niya tayo ginawa? Dahil gusto ng Panginoon na tayo po ay magdesisyon ng tama. Ang kalayaan, ang freedom na binigay ng Diyos sa atin, ay hindi po freedom para gumawa ng taliwas sa kalooban ng Panginoon. The only freedom given to us is the freedom to love the Lord and serve the Lord. Can I hear amen? Bakit sina Adan at saka si Eva? Basahin niyo po yung context na sinasabi ng Bible. Malaya ninyong kainin ng lahat. Huwag lang yung nasa gitna. Tama po ba? Meron pong limitations. Malaya kayong gawin. Huwag lang ang ganito. So meron pong kalayaan. Pero hindi ka binigyan ng kalayaan na gawin ang hindi dapat. And this is the Word of God. So meron po tayong capacity of choice. Amen. Now, siguro kung manika ginawa ng Panginoon, o kaya tau-tauhan lang na walang feeling, walang will, wala siguro naging problema. Pero hindi ganun eh. Okay? Necessary ang pagdedesisyon, ang pagpipili. Now, in your notes, pwede nyo pong ilagay dito. You can choose to love God or not. Pwede kang pumili na mahalin ang Panginoon o hindi mo mamamahalin ang Panginoon. It's your choice. You can also choose to serve God or not. Amen. But write also this thing. Choose ye this day whom you will serve. The gods of your forefathers beyond the river, or the gods of Amorites, or you will serve the Lord. Another thing about choice is, it is an awesome responsibility. Ang bawat pagpipili po natin, meron pong kalakip na responsibilidad. Okay? Choice is an awesome responsibility. But God honors the choice na gagawin po natin. He will honor the choice that we will make. Kung yan ang pinili mo, walang magagawa ang Panginoon. Pinili mo yan eh. Can I hear amen? Hindi po pwedeng diktahan ng Panginoon ng tao. Otherwise, the power of choice would be meaningless. Ganun po pala yun.
Ang bawat pagpipili, bawat desisyon na gagawin mo, hindi ka naman pipigilin ng Panginoon eh. Dahil kung hindi, diktador siyang Diyos. But remember, we have the power to determine our destiny. Ang pagpipili po natin, o yung choice na gagawin po natin, that will be your destiny. Karapatan mong piliin na ikaw ay maging masaya, karapatan mo ding piliin na ang buhay mo ay mapupuno ng kalungkutan. Karapatan mong piliin kung ano ang nais mo. Positive or negative, ang maging effect po nito, that is your choice. Amen? Nung tayo po ay nag-umpisa sa 611, grabe po ang rally ko na lahat ng mga estudyante, no serious love affair while studying. That is my rally. Pero ngayon, hindi nyo na po naririnig sa akin yan. At hindi ko na po sasabihin yan. Pag boyfriend ka, go. Choice mo yan. Amen? Kasi gusto natin maging masaya. Kasi lahat ng mga na-rebuke ko nung araw, umalis sa 611. At itinaga sa bato ng church po natin, diktador. So ako'y tumigil. Ganun ba? Huwag na tayong makialam. Nandun ho yung anak ko, tinakbo namin sa CVMC yung si Ezra kagabi. Dahil nagkaroon po siya ng spotting, so nandun po siya. So si Claire at saka si Ezra, they stayed sa emergency room for 7 hours. Nasa labas po ako naghihintay. Baka kako lalabas na yung amaris namin. At sabi ni Ezra, Dad, alam mo, yung doktor doon, walang patid sa paggalit, pagsermon sa mga nanganganak. And most of them are students. Most of them are students. Sabi ko, ano yan? Sex education? Kung sila po ay mga estudyante, ibig sabihin, hindi pa kasal. So, pag hindi pa po kasal yan, anuman ang kasalanan na ginawa ng mga magulang, ang sabi po ng banal na kasulatan, they will suffer the consequences to the 3rd and 4th generation. So, can you imagine? Nag-produce ka ng isang buhay na sasalo ng sumpa ng Panginoon. Sino ho problema dyan? Yung mga magulang. Sino pa? Yung gobyerno, naihingan ng ayuda na naman. Pagkatapos pag magreklamo tayo sa gobyerno, walang silbi ang gobyernong ito. Ha? Kapal na mukha mo. Gagawa-gawa ka ng problema? Pagkatapos isosolicit mo sa gobyerno? Mangibabain na Pilipino. Young people, I'm sorry kung sa matagal na panahon, naririnig nyo ako, ito po yung minamartilyo ko. But thank God for this message. Then choose. Kung saan ka masaya,
suportahan ta ka. Amen? Ngam hanggat nga umay kanyag, nga ibagam, Pastor, kasaran na kami man. I don't want to deal with emergencies. We have the power to determine our own destiny. No one can force you to believe in God. No one. No one can force you to serve God. No one. Hindi ka pipiliting maglingkod sa Diyos. Kung ayaw mo, wag. Baka mamaya, yung pagpipilit ko pa sa'yo na maglingkod sa Diyos, yan pa ang dahilan na pumunta ka sa impyerno. Especially now, may choice po ang tao ngayon, di po ba? Attend ba ako sa church? Ay, hindi na. Online na lang ako. Malapit ko na tanggalin yung online na yan eh. Yeah, I'm serious. Kaya ang dami pong mga local churches ngayon, sa totoo lang, salasalabat ang prinsipyo ng maraming mga membro. Bakit? They don't embrace their local church. Kasi yung online na pinapanood nila, may nanonood ng oneness, may nanonood ng... pati kulto pinapanood. Kaya pagka sila po ay naimbitahan mo na pumunta sa church, ipapilit danton yung natutunan nila sa online na yan, na hindi po yon ang prinsipyo na itinuturo ng atin pong local church. And so many people today, they profess to be Christians, but they don't have any local church. I'm warning you people. You are all orphans. You don't have parents to care for you. It's because your choice is not to go to church because of online services. Di bale, tunog kasar ka online tumeten. Di bale, tano funeral service mo online tumeten. Ito po ba ang choice ng tao ngayon? Ilan ho dito mga dalaga? Gusto niyo po ba ng service na sa kasal ninyo online na din? Parang Shopee lang. Pastor, pwede bang i-bless nyo kami? O sige, I will send my blessing to you through Shopee. Alright. No one can force you to go to heaven. We cannot. Okay? They are all choices you must make for yourself. Choices yan. Kung gagawin mo o hindi. So sabi mo nga sa katabi mo, may malaya kang pagdedesisyon. Alright? Now listen, we're talking about choice. We're talking about choice. Amen? Now, there are two powerful forces seeking to influence us in our decision making. In our choices, alam nyo ba, meron pong dalawang nagtatalo o nagbibigay po ng suggestion sa atin. Ilan ho dito mga estudyante? Taas nga ng kamay. Exam mo bukas. Merong nagsasabi sa'yo, Gordy, mag-review ka. Pero meron pong isang bumubulong sa'yo, Gordy, wag na. Matali ko naman, di ba? Marami kang mga extra knowledge. Don't. Di ba? Netflix ka lang muna. Relax ka lang. Relax. Di po ba? Amen? Pagpasok sa trabaho, di ba? Alam mo naman na kailangan mong kumita ng pera dahil meron kang dapat pagkagastusan. Pero alam mo, may magsasabi sa'yo, bumangon ka na. Di ba? Bumangon ka. May pasok ka. Ngayon, adamadya, agibagbaga, hanpay lang, baklang kapay lang, marami kang ipon. Di ba?
Yung tatay mo, marami pa namang isutustos sa'yo. Ag-resign ka kay din. And you know, it's powerful forces to influence us in our choice. Now listen to this. This is Satan and God. Ang Diyos hindi po pwedeng magkamali. Meron siyang sasabihin sa iyo. Meron siyang conviction sa iyo. The Word of God is there. The preaching of the pastors are there. The leadership of the church ay nandun. And Satan appeals to us, at lalo na yung mga body appetite natin. Yung appetite ng ating katawan. Di ba? Exam bukas, dapat ka mag-review, pero feeling mo, wag na lang. So matutulog tayo. O kaya yung iba, okay, babad na lang tayo sa cellphone. May kinausap nga ako nung isang araw eh. Sabi ko, nak, ba't di ka mag-review? Mag-review ka. Tago na lang natin sa pangalang NEM. Ang sabi niya sa akin, hindi na dad. Diba tuwing exam naman eh, hindi naman ako nasesero. Now, Satan appeals to your body appetites and pride. And sometimes he uses fear. Tatakutin ka niya. And these are strong motivational forces. They are very strong. Another is that Satan is also using lies and deceit. Kailan ba nagsabi ng totoo? Ang demonyo. Kailan ba siya naging totoo? Sabi niya sa'yo, dapat happy ka. Okay? Happiness is free. Maglasing ka lang. Enjoy. Diba? The world is offering us so many things para sumaya ka. Malaya kang makipag-sex kung gusto mo. Malaya kang gumamit ng droga kung gusto mo. Malaya kang magsugal kung gusto mo. Malaya kang maging tamad kung gusto mo. Malaya kang lumaban sa kalooban ng Diyos kung gusto mo. Okay yan. Your choice. Malaya mong inumin lahat ang gusto mo. Diba? Pero pagdating ng panahon at nagpa-x-ray ka at sasabihin ng doktor, clear, no lungs. Tsaka ngayon lalapit sa Panginoon, Lord, create in me a clean lungs. Pagkatapos mong hinit-hit lahat ng sigarilyo, tapos lalapit ka sa Panginoon, may sapay ng awan babain mo. Amen? And it's because oftentimes we think that our God is so loving. Na pati yung pagbibisyo natin, yung paggawa natin ng masama, ay para bang sinusuportahan ka pa niya. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Can I hear amen? Kaya nga sabi niya, nagsisisi ang Panginoon sa kanyang paglikha ng tao. Pero wala siya magawa. Nilikha niya yun eh. Nabinigyan niya po ng freedom. Yung mga bata, pag magpatakbo ng motor sa kalsada, wala pa man ding helmet. Diba? Ino-overtake lahat ng mga taillights, hinahabol. No helmet, no license. Boom! Nadisgrasya.
Wala namang nangyaring masama, humiwalay lang naman yung ulo. Oh? Anyo tumanin arami din tayo naganak. Panda ka ni Mayor, kani Congressman, Sir, tulungan da kami man. Apay, disgrasya di anak ko. Anya napasamak, natay lang met. Hello, may kausap pa rin po ba ako? Bihira niyo po akong marinig magsalita ng ganito, pero dapat. Dahil 2 Sundays ko lang ho kayo nakakasama. Pero yung 2 Sundays na yun, nalulungkot ako. Pinagtatalunan pa kung sino mag-drum, pinagtatalunan pa kung sinong aawit, pinagtatalunan pa kung sinong tutugtog. It's your choice. Gusto mo maglingkod? Maglingkod ka. Kung ayaw mo maglingkod, kaya niyang gamitin ang mga taong di kagamit-gamit para lamang papurihan ang pangalan ng ating Panginoon. Can I hear amen? Lahat po tayo busy. It's not easy for me to drive 4 hours from Tuguegarao to Claveria para lamang paglingkuran sila. And I will travel back another 4 hours. Karkaro nagtutudo. We're not enjoying. Lahat po tayo busy. Amen. Pwede ko namang sabihin, huwag na tayo pumunta doon. Pero hindi eh. May mga kaluluwa na dapat tayong i-feed. Marami rin sana akong dahilan. May mga bunganga din po akong pinapakain. May mga tao po tayong tinutulungan. Pero kinakailangan pa rin maglingkod tayo sa Panginoon. Now, the Holy Spirit uses motivational force of love. He seeks to appeal to our reasoning. Kinakausap po niya tayo. Kaya meron pong verse sa Bible na nagsasabi, come, let us reason together. Harap tayo sa Panginoon and let's all reason together. Amen? Dahil tatanungin ka ng Panginoon isang araw, anong ginawa mo sa buhay mo? Valerie, saan mo ginamit yung 24 hours mo? Dave, di ba? Yung tatanungin ka ng Panginoon, tatawagin ka sa sarili mong pangalan. Anong ginawa mo? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, ikaw, anong ginawa mo? Ano yung mga decisions na ginawa natin? Araw-araw. Pastor, simple lang naman yung decision ko eh. Ang maging masaya. Pero yung saya po natin, siguraduhin natin tatagos po sa langit yan. Ano ho? He seeks to lead us to truth. Every time we make a decision. Ito po ba ito totoo? Estudyante ka. May conviction ng Panginoon sa iyo, may exam bukas, mag-review ka. Totoo po ba to? Ito po ba yung dapat? Can I hear amen? Yun po yung dapat. Empleyado ka. Kailangan ng output mo. Ibigay mo yung best. Huwag naman pagdating mo pa lang sa opisina, nandun ka na sa loob ng office at doon ka pa lang mag-makeup. Mag-makeup ka naman sa bahay. Mag-breakfast ka sa bahay. Huwag ka mag-breakfast sa office. Can I hear amen? Tricycle driver ka ba? O ilang oras kang namasada? Ilang oras ang ginamit mo sa bilyaran?
Meron ho akong co-pastor nung araw eh. Tricycle driver po siya. So dahil dinidisciple ko po siyang maging pastor, so dahil iiwanan ko po yung pastoral ministry, siya ho yung dapat kong ipapalit. Alam niya lahat. Lahat ng bagay, kaya niyang gawin. So every day, lalabas magpasada. Ako naman, lalabas ako. Di niya alam, sinusundan ko siya. Pagkahatid niya sa mga estudyante niya, nasa ilalim siya ng acacia trees. Doon ho siya natutulog. At pag uwi po ng hapon, pagod na pagod. Sasabihin, mahina ang pasada. 5 years ko lang naman siyang sinundan. 5 years ko lang siyang sinundan. Alam ko na kung saan ko siya hanapin araw-araw. Biyaya ng Diyos. Hindi ko ipinasa sa kanya ang baton. And what's the use of a very good preaching? What's the use of a very good sa music if you cannot provide for your family? Tapos di asawa na, agbagbagkat, tinakadagdagsen, nga mapanaglako. Ito po by truth? Ito po ba ay just? No. At marami rin po akong sinusundan sa inyo. Kaya i-memorize nyo na po plate number ng pick-up. Marami rin po ako mga bubuwit. Alam niyo, I'm proud to say to you, no, your pastor is chismoso. Chismoso po ako. Dahil kung hindi ko gagawin yon, anong panalangin ang pwede kong gawin sa inyo? Amen? Paano ko kayo i-deal? How will I deal with you guys kung hindi ko alam ang istorya? O, kala nyo Now you know. Choose ye this day. Now, you've got to serve somebody. Napakahalaga po nito. Kinakailangang meron ka talagang paglilingkuran. Kaya pala sinabi ni Joshua, no? Choose ye this day who you will serve, the God of your fathers beyond the river, or the gods of Amorites, or the living God. No man is independent. No man is an island. Do you believe this? Bawat isa po sa atin, we are ruled by some guiding force of principle. Lahat po tayo, bawat ginagawa po natin, we are all guided by force of principle. Sabi nga po natin, force of principle. Say it again, force of principle. Bakit ka masipag? Kasi meron kang principle na pinangahawakan. Bakit ka tamad? Kasi meron ka rin prinsipyong pinangahawakan. Yung anak ko, nung sinagot niya sa akin, hindi niya daw kailangan mag-review kasi hindi naman daw siya nasisiro. May prinsipyo siya. Diba? Yun sabi ni Miriam, may punto ka, pero yung punto mo ang layo. And certain concepts or principle, ito po yung nag-guide sa atin pong actions. Amen? Bakit meron tayong ginagawa? Yung action po natin ay ganyan. Bakit ka magagalitin? Bakit ka tahimik? Bakit wala kang pakialam? Right? Dahil yan ho yung
driving force na meron po tayo. Po pwedeng minana natin o na-acquire na lang natin. Amen. Na-influensyahan tayo. Or po pwedeng, ito yung sinasabi kasi yun ng Diyos, kaya yan ang ginagawa mo. O kaya, yan yung ibinubulong sa iyo ng kaaway, kaya yan ang ginagawa mo. So parang ganito, pagbago natin sa umaga, ilan sa atin ang nagpe-pray talaga? Huwag ka na magtaas ng kamay. Ilan sa atin, pagbangon ng umaga, nagagawa pala talaga natin mag-pray? O magbasa kaya ng Bible? Alam mo kung bakit mo ginagawa yan? May driving force na nagtutulak sa iyo para gawin yan. Para sa mga hindi po nananalangin, the driving force is the devil. Because the devil, ayaw po niya na makipag-usap ka sa Diyos. Dahil ang demonyo, ayaw niyang lumapit ka sa Panginoon. Now, every day, ano ang number 1 na ginagawa po natin pagbangon ng umaga? Kung ano man ang sagot mo, ay dahil meron pong driving force na nag-i-influence sa'yo sa choice mo every day. Sa decision mo every day. Can I hear amen? You have a wife, you have a husband. Paano ka nakikipag-deal sa asawa mo? Okay? So every man has his God. Pwede ba natin ilabas Joshua 24:14? Every one of us has a God. Verse 14. Tanggapin po natin sa hindi. Meron po tayong Diyos na pinaglilingkuran. Joshua 24:14. Kaya po sinabi ni Joshua, the gods your fathers served, or the other side of the flood, of the river, or the God of the Amorites. Tingnan po natin doon. Ang bawat isa po sa atin, whether we like it or not, we have gods or we have the Lord. Sabihin natin, Pastor, wala na akong idol sa bahay. It's not just about the idol. Yung mga idols na nakikita natin, graven images, madali lang naman yan mawala sa atin eh. But the idols of our hearts, yan po ang pinakamahirap tanggalin. And mind you, my brothers and sisters, ang laki ng effect sa mga taga-Israel. Wala na ang mga gods nila sapagkat iniwan na nila. Pero meron pa ring effect sa kanila. And so Joshua is encouraging all the Israelites, throw away the gods na meron po tayo. Now, ano po ba ang mga gods na meron tayo sa mga panahon na ito? The God of pleasure. The God of force or power that affects our choice. The gods of intellectual powers. The way, yung gods ng atin pong reasoning. Now, if you do not choose to serve the Lord, the true God, and the living God, you are serving some God. Kung hindi po ito ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, then we are serving
other gods. The pleasure in life, the pride of life, the desires of our flesh, these are the gods na naghahari po sa atin. Can I hear amen? Can I hear amen? Kung hindi ka naglilingkod sa tunay na Diyos, then meron kang Diyos na pinaglilingkuran. May iba. At gusto ko pong ibalik kayo sa isang very strong word na sinasabi ng Bible, and our God is a jealous God. If you are not serving the living God who created you and me, who had given us everything, and then we are serving other gods, may karapatan yata ang Diyos na magselos. May karapatan yata ang Panginoon na hindi maging maayos ang kanyang feeling sa atin. So every man has a master. Okay? And that is the guiding principle ng atin pong buhay. Kung sino yung Diyos na sa puso po natin. So the quality of service na meron po tayo sa ngayon, sa Panginoon, it's all because of the effect or the influence of the God that we are serving. And so Joshua said in verse 15, "But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve." Mamili ka kung sino gusto mo paglingkuran. Whether the gods of your forefathers served beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you are now living. Yung Diyos natin sa panahon na ito. May mga gods po tayo na hindi po yung mga idols natin. Umaga pa lang, paggising pa lang sa umaga, we should serve and worship the Lord. Pero kung mas nauna na si Facebook kaysa sa atin, then your God is your Facebook. Amen. The Word of God says, seek first God's kingdom and His righteousness. Pero paggising mo sa umaga, if you're seeking the coffee first, then you have a problem. So point number 3, as for me and my house, we will serve the Lord. Sa atin po mga tatay, how great it is when the father can speak for the house, he rules his house well. Tayo po na mga magulang, napakaganda sigurong tingnan na tayo po, we are leading our families to serve the Lord. Amen? Ang sarap yata na tayo na mga tatay, tayo po na mga na mga magulang, we also say, yung sinasabi po ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Pero nakakalungkot lang, so many fathers today seeking to escape the responsibility sa kanila pong mga family and their homes. They don't perform their responsibility of leading the family to worship the Lord. And you know, these parents, they are strangers to their own families. Parang hindi nila priority ang kaligtasan ng kanila pong pamilya. Nakakalungkot. Now, what a strong family or what a strong influence ang father nakasama po niya in leading their families to Christ. Amen? Ang isang pangako ko nung araw, kapag ako binigyan ng asawa, I will lead her to the Lord. Hindi dahil dati na siyang born again. Ang
isang pangako ko sa Panginoon, Lord, I will lead my family to God. And this is my desire. Dahil noon pa lang naintindihan ko na yung sinasabi ni Joshua. Amen. Young people, ilan ho dito mga binata dito? Taas nga ng kamay. Nasaan yung mga binata? Okay. Okay, ganito lang. Tayo ng mga lalaki, gamitin natin ang pagkalalaki natin na dalhin ang asawa natin sa Panginoon. Can I hear amen? Oh, mga lalaki, walang kwenta yung malalaking mga muscles natin. Walang kwenta yung gwapo ka na yung asawa mo pumunta sa impyerno. Walang saysay ang napakaraming pera natin sa mundong ito kung ang asawa natin at ang anak natin ay pumunta sa impyerno dahil hindi natin nagawa ang tungkulin natin. Can I hear amen? Kaya ikaw, Gordy, kung manliligaw ka, siguraduhin mo na mas matanda ka, mas matured ka sa faith kaysa dun sa babae. And I keep telling this sa mga wedding na akin pong ino-officiate. I always tell the man, be sure na mas mature ka sa faith kaysa sa babae. Amen? Kasi kung balang araw sasabihin ng babae na asawa mo, huwag muna tayo magsimba, sweetheart. Maglabing-labing na lang tayo maghapon. Ibagam to dyan, asawam. Aglabing-labing ka may sam. Papanak pa lang dyan, church. Amen? Can I hear amen? Mga babae, kung ang mga magiging asawa nyo hindi ganyan, hiwalayan nyo na. Itutulak ka lang sa impyerno ng lalaking yan. Are you with me? No, we are talking seriously. Baka hindi ko na po mabanggit ito. Be wise. What's the use of having a very pogy partner in this world if both of you will go to hell? Think about this, Dave. Make a strong decision to glorify God more than Miriam. Dahil ang dami na pong mga lingkod ng Panginoon na wala sa paglilingkod dahil sa partner nila. But anyway, that's your choice. It's still your choice. Amen? What a strong influence kapag yung father, dala niya ang buong family niya, lumalapit sa Panginoon, nagpupuri sa Diyos. Di po ba? Ang sarap, mga kapatid, makinig ho tayo mabuti. Ang sarap sa feeling na yung mga anak natin ay natututo sila sa atin. Amen. Ang sakit para sa akin yata na tatay, na natututo yung anak ko sa ibang tatay. And I don't like that to happen. I don't like that to happen. Nakakalungkot lang. Ang dami pong mga bata ngayon, hindi nakapasok sa langit dahil ang mga magulang hindi nila ginawa ang kanilang decision. Verse 15,
Hindi nila nasabi sa Panginoon at sa kanilang mga anak at sa mga maraming tao, "As for me and my house, we will serve the Lord." Nakakalungkot lang isipin, ang dami pong mga bata, hindi po nabigyan ng pagkakataon na maranasan ang pag-ibig ng Diyos sapagkat nag-fail ang family, ang kanila pong mga magulang sa bagay po na ito. But again, if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Whether the gods of your fathers, of your forefathers, served beyond the river, nung tayo po ay mga unbeliever pa, or the gods of the Amorites, now, in whose land you're living. But as for me and my house, we will serve the Lord. Can I hear amen? As for me and my house, we will serve the Lord. If others don't want, I will still like it. Ang maglingkod sa Panginoon. Now, church, iiwanan ko po sa inyo to. The choice is yours. If you want to serve God, then let's all serve the Lord. Can I hear amen? Ilan ho ba sa atin dito magsasabing, "As for me and my house, we will serve the Lord." And I want you to stand up. And let's end in prayer. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, oh God. God is so faithful. Sa marami pong mga pagkakataon, napatunayan natin ang katapatan ng Diyos. Mula pagkabata hanggang kasalukuyan, He's been so faithful to us. He provided us of our needs. He healed us nung tayo po ay nagkaroon ng malubhang sakit at karamdaman. Niligtas tayo sa maraming pagkakataon na tayo po ay nasa bingit ng kamatayan, sa bingit ng alanganin. Niligtas po niya tayo. May mga pagkakataon, you open your Bible and you meditate the Word of God and you experience firsthand God's faithfulness. Nung lahat ng tao, maging ang mga mahal mo sa buhay, tinalikuran ka. Dinisown ka. But God remained faithful. Niyakap ka ng Diyos. Nung tayo po ay nasa gitna ng kahihiyan, iniligtas ka ng Panginoon. Maybe some of us here, namulat po tayo sa isang problemadong pamilya. But still God, He's so faithful. Iningatan po tayo. Ang dami po mga bagay na dapat mong ipagpasalamat sa Panginoon. Everyone, kung ikaw po ang nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon, just lift your hands and say thank you to God. Huwag mong kalimutan ang kadakilaan ng Diyos, ang kanyang kabutihan. Nagkaroon ka ng matinding prayer request.
And God answered. Because God is faithful. He's been so faithful to our forefathers. Kung ano man ang meron po tayo ngayon, dahil tapat ang Diyos, wala ko tayong pwedeng ipagmalaki sa Kanya. Maging ang buhay na meron po tayo ngayon, ang karangyaan na meron po tayo ngayon, it's all because of God. Wala ko tayong po pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Not even our talents, not even our skills, not even our possessions now. Hindi po lahat sa iyo yan. Sa Panginoon galing. Remember, God will bless the humble, but He will resist ang lahat ng mga palalo. Lord, today we thank You. You've been so faithful to us. Kulang ang aming mga bibig, kulang ang aming salita para pasalamatan Ka sa iyo pong katapatan. Thank You, Lord, even for the family that we have now. Ang bawat pamilya, ang buhay na meron sila, sa iyo galing, Panginoon. Kanino pa kami maglilingkod? Kanino pa kami lalapit? Ikaw, Panginoon ng Diyos. So today, Lord, we're standing before You. Sa iyong salita sa umagang ito, Panginoon, You are giving us the decision to choose whether we will serve You, O God, or we will serve the gods of our forefathers, or to serve the gods of Amorites. But Joshua declared, as for me and my house, we will serve the Lord. Today, let's make a decision. If you think serving God is undesirable, it's your choice. But the Word of God says, walang naglingkod sa Panginoon na Kanyang iniwan. Walang naglingkod sa Diyos ng tapat na Kanya pong pinabayaan. Walang lumapit sa Panginoon na Kanya pong tinanggihan. For even the tax collector, tinanggap ng Diyos, nakikain sa Kanya. Ipinagtanggol ng Panginoon. Even the woman who committed adultery, God forgave her. God blessed her. Today, I want to tell you, if you will choose to serve God, that will be the best decision. Hindi ka lamang dito sa lupa maging masaya. Hindi ka lamang dito sa lupa maging malaya. Maging sa langit, meron kang kalayaan na gawin ang kalooban ng Panginoon. So now I want you to lift your hands and say to God your decision. Make a wise decision. Now, Lord, listen to the cries of your people. Listen to their decisions. Every man standing before the Lord now,
Kung ikaw man ay binata, say to your God, you're making a covenant that you and your family will serve the Lord. Kung ikaw ngayon ay mayroong pamilya, and you are the man standing before the Lord now, you can say to God, as for me and my house, we will serve the Lord. Or maybe, lahat po tayo, we can say to God, Lord, as for me and my house, we will serve the Lord. At pag sinabi po natin yan, let's see to it. May the Lordship of the Lord be with you and with your family. Panginoon, maraming salamat sa mga salita na aming tinanggap ngayon. Kung kami man ay nakagawa ng mga bagay-bagay in our choices, Lord, na ginawa namin, nabigyan ka namin ng kalungkutan, patawarin mo po kami. But today, Lord, kami po ngayon lumalapit at nagsasabi, beginning today, Lord, we will serve you. At ikaw lang ang aming paglilingkuran. Ikaw lamang, Panginoon, ang bibigyan namin ng aming pagmamahal. For you deserve, O God, the worship of your people. You deserve, O God, the service from your people. You deserve, Lord God, the glory. You deserve all praise. You deserve, oh God, the thanksgiving sapagkat tapat ka sa amin. Kaya Panginoon, sa araw po na ito, may you open the floodgates of heaven now and start to pour the anointing, oh God, to your people. The anointing to break every yoke in their lives. Whatever holds, Panginoon, na humahawak o nagkokontrol sa kanila. Lord, right now in the name of Jesus, that they cannot give their best sa paglilingkod sa iyo, Lord, I cut them all in the name of Jesus. I cut them all in the name of Jesus. All worldliness, all reasonings, in the name of Jesus. All evil forces, all evil thoughts, in the name of Jesus. I rebuke you. Get out in the hearts of your people, in the name of Jesus. I break every idol in their hearts. I break every idol, O God, in their minds. I break every idol, O God, sa kanila pong in their whole life. That today, O God, palayain mo ang iyong mga anak. Sapagkat alam namin, Lord, ito ang dahilan kung bakit hindi ka napapapurihan sa aming mga buhay. And this is the very reason why the favors and the grace and the blessing, Panginoon, ay nawi-withhold sa amin. Hindi namin natatanggap, Panginoon. It's all because of these evil things that are happening in our mind. The evil forces, Lord, that controls the hearts of your people. But today, Lord, in the name of Jesus, I declare the finished work of our Lord Jesus Christ in the cross. Palayain mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Palayain mo, Panginoon, ang iyong mga anak. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. That today, Lord, may the heavens, O God, be opened and bring down, Lord God, all favors and grace for your people. At Panginoon, nananampalataya kami sa iyong mga salita. Sinabi mo, if we seek first God's kingdom and His righteousness, then all the things that we need will be added unto us. If we will prioritize you, Lord, you will give us all that we need. Lord God, thank you for today. I speak blessing for your people now. I speak healing for your people now. I speak promotion for your people now. Lord, I pray, I speak freedom for your people now. In the name of Jesus, even those people watching online, I speak blessing to be upon them. Release them in the name of Jesus. And Lord God, hallelujah, be the God and be the Lord, O God, of your people. At Panginoon, sa oras po nito, as we go out in this room, salamat, Panginoon, sa kalayaan. Now put the word in our mouths that today, Lord, we will declare wherever we go, even, O God, sa loob ng tahanan namin, we will declare, as for me and my house, we will serve the Lord. If you made that decision, can we just say it again? As for me
and my house, we will serve the Lord. Can we declare it again? Come on, hallelujah! As for me and my house, we will serve the Lord. Can we say it again? As for me and my house, we will serve the Lord. Oh God, we thank you sa araw po nito. Seal the word that we receive. Accomplish great things, O God, to whom you have sent it. And I declare blessing for your people now. Be with us as we go home. Be glorified. And to you we bring back all the praise, all the glory. In the name of Jesus. And everyone will say, Amen. Pwede mo ba tayong kumamay ng 5 tao at sabi mo sa Kanya, as for me and my house, we will serve the Lord. God bless you and see you on Sunday.